Madilim ang gabi at mas madilim pa ang kapalaran ni Kaya. Sumusuko ang malakas na buhos ng ulan. Hinahampas ang bawat sulok ng lumang bodega sa tabi ng ilog. Sa loob, pawisan ang palad ni Kaya habang buhat niya ang isang itim na bagahe. Mabigat, malamig, at tila may sariling tibok. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito, pero bawat hakbang niya ay tila nagdadala sa kanya palalim sa isang impyerno na kinalalagyan niya na ngayon. Ang amoy ng kalawang at luma, tuyong dugo ay kumakapit sa kanyang balat, isang paalala ng kanyang kinasadlakang buhay. Pinilit niyang huwag mag-isip, huwag damdamin ang bawat pagdaan ng bapor na nagdadala ng paninda. Ang paghinga niya ay mabigat. Ang dibdib niya ay tila sinasakal ng hindi lamang ang bigat ng bagahe, kundi maging ng bigat ng bawat kaluluwang naging bahagi ng transaksyong ito. Para kay mama at papa, para sa hustisya, bulong niya sa sarili, isang mantra na halos walang saysay na ngayon. Ang kanyang mga magulang, namatay sila sa isang sunog, isang aksidente. Pero sa puso ni Kaya, isa yung bitag at siya ang nakaligtas na may pinakamalaking peklat, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Nakarating siya sa isang sulok, nakikipag-agawan sa ingay ng makina at patak ng ulan. Kailangan niyang hintayin ang kanyang kasunod na direksyon. Ang mga taong kasama niya ay walang emosyon, parang mga anino. Lahat ay may kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang bangungot. Nagkaroon siya ng pagkakataong sumilip sa isang hindi gaanong bantay na seksyon, ang waiting area, para sa mga susunod na biktima. Bawal siyang lumapit, pero may humila sa kanya. Isang kakaibang kaba. Nakita niya ito, isang maliit na figura, nakaupo sa sahig, yakap ang mga tuhod, isang bata. Mga 5 taong gulang pa lang siguro. Malaki ang mga mata, punong-puno ng takot at pagtataka. Ang kanyang damit ay madumi, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Tantan. Ang pangalang nakasulat sa maliit na tag sa kanyang leeg, isang batang ulila, gaya niya. Ngunit siya'y nakaligtas sa apoy. Ang batang ito, nakatakda siyang maging paninda. Ang sumunod. Bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng galit, ang alaala ng mga magulang niya, ang huling beses niyang nakita ang kanilang mga ngiti. Bago maging abo ang lahat, ang pangako niya sa sarili na hindi na muling may madadamay sa impyerno ng samahan kung kaya niya itong pigilan. Tumingin si Kaya sa bata, si Tantan, at nakita ang kanyang sarili, ang kanyang kabataan, ang kawalang muwang na pilit inagaw ng mundong ito. Hindi na pwede. Sapat na ang kanyang mga sugat. Hindi na niya hahayaan na may masaktan pa. Sa isang iglap ng katapangan na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, gumawa si Kaya ng isang desisyon. Isang desisyon na magpapalit sa takbo ng kanyang buhay. Mabilis siyang kumilos. Sinamantala ang paglipat ng bantay. Walang pasubali. Nilapitan niya si Tantan. Ang bata, nagulat sa biglaang paglapit, ay humiyaw ng mahina. Ngunit bago pa man may makarinig, hinila na siya ni Kaya. Halika! Bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at determinasyon. Kailangan nating tumakas. Nang makalabas sila sa madilim na bodega, sinalubong sila ng umaagos na ulan at malakas na hangin. Ang bawat patak ay parang hagupit sa kanyang balat. Yakap-yakap niya si Tantan. Ang maliit na bata ay nakabaon ang muka sa kanyang leeg. Humihikbi. Takbo, Tantan! Takbo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos kainin ng ingay ng kulog. Tumakbo sila sa makikitid na eskinita, sa pagitan ng mga tambak na basura at madulas na kalsada. Naririnig niya ang mga yabag sa likod niya, ang mga sigaw na naghahabol sa kanila. Alam niyang isa na siyang taksil ngayon at walang takas sa samahan. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagtakas. Sa isang sulok ng eskinita,
Isang malaking figura ang humarang sa kanilang dadaanan. Matangkad, malaki ang katawan, at may isang ngangiti sa labi na kasing lamig ng kamatayan. Si Brownie, ang brutal na gwardya ng samahan. Kaya, akala ko ba matalino ka? Akala ko ba alam mo ang lugar mo? Ani nito, ang boses niya ay parang asong umaatungal. Puno ng takot si Kaya. Ngunit mas nangingibabaw ang galit at ang pangangailangan na protektahan si Tantan. Huwag mo kaming lalapitan. Sigaw niya, itinago ang bata sa likod niya. Ngunit si Brownie ay parang walang pakiramdam. Humakbang ito at sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Kaya. Nagkaroon ng matinding labanan sa gitna ng dilim at ulan. Sinubukang ipagtanggol ni Kaya ang sarili, gamit ang bawat lakas na mayroon siya. Pero mas malakas at mas bihasa si Brownie. Isang matinding suntok ang tumama sa kanyang sikmura, sumunod ang isa pa sa kanyang tagiliran. Naramdaman ni Kaya ang matalim na kirot at ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Nagpilit siyang tumayo. Ang mga mata ay nakatingin kay Brownie na may pagkamuhi. Hindi ko hahayaang saktan mo ang bata. Bulong niya, halos hindi na lumalabas ang kanyang boses. Sa huling lakas na natitira sa kanya, yumakap siya kay Tantan. Ginawa ang sarili niyang kalasag. Isang matalim na bagay ang naramdaman niya sa kanyang balikat. Narinig niya ang pagbuhos ng dugo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang sakit ay umaakyat mula sa kanyang sugat, kumakalat sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Tantan. Ang maliit na bata ay niyuyugyog ang kanyang nanlalambot na katawan. Ang mundo ay umiikot. Ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mga blur. At ang tunog ng ulan ay unti-unting nawawala. Mama, Papa, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Akala niya ay dito na magtatapos ang lahat. Ngunit bago pa man lubusang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, naramdaman niya ang mainit na braso na humahawak sa kanya. At isang boses, isang malalim, nag-aalalang boses. Huwag kang bibitiw, kapit ka lang. At sino ito? Ang tanong ay bumalot sa kanyang isip bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nabalutan ng lamig ang buong katawan ni Dr. Edric Manlo habang mabilis siyang nagmamaneho patungo sa lugar na tinukoy sa tawag. Bagamat kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakakalmadong siruhano sa Maynila, may kakaibang kaba na bumabalot sa kanya ngayon. Hindi lang ito dahil sa emergency call, mayroon itong kakaibang bigat. Ang boses ng nagtawag ay nagmamadali. Nagsasabing 2 biktima ang kailangan ng agarang atensyon, isang babae at isang bata. Ang kanyang isip ay bumalik sa loob ng opisina, sa madalas niyang pagtingin sa lumang litrato na nakalagay sa kanyang desk. Ang litrato ng kanyang mga magulang at ang nagliliyab na bahay na sumira sa kanilang buhay. Nandoon siya, isang maliit na bata na hinila palabas ng apoy ng isang kapwa bata na ang mukha ay natatakpan ng uling at takot. Ang kanyang pangalan ay Kaikai. Nakarating siya sa madilim na eskinita, sinalubong ng mga pulis at ilang manggagawa ng emergency. Sa ilalim ng nag-iilaw na flashlight, nakita niya ang 2 figura, isang babae na duguan at nakayakap sa isang batang lalaki. Ang bata ay humihikbi, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng babae. Kumunot ang noo ni Edric. Pamilyar ang eksena, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Lumapit siya. Nakita niya ang babae. Ang kanyang mukha ay maputla, ang buhok ay basa, at ang sugat sa kanyang balikat ay umaagos pa rin ang dugo. Nang dahan-dahan niyang inangat ang mukha ng babae, isang matinding pagkabigla ang tumama sa kanya. Parang kidlat na bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga mata. Ang mga matang iyon. May kalaliman, may kirot, pero may tapang na minsan na niyang nakita. Kaikai, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang pangalang iyon, na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala,
ay biglang lumitaw sa kanyang labi. Siya nga, ang batang babae na nagligtas sa kanya mula sa impyerno ng apoy. Hindi maipaliwanag ang damdaming bumalot kay Edric. Pagkabigla, pagkilala, at isang malalim na pakiramdam ng utang na loob na sinamahan ng matinding pagkabahala. Siya ang babaeng nagligtas sa kanya. Siya ang babaeng hindi niya kailanman nakalimutan. At ngayon, narito siya. Halos mawalan ng buhay. Nagliligtas din ng isang bata. Parang replay ng kanyang nakaraan. Mabilis siyang kumilos. Dadalhin ko sila sa aking ospital. Kailangan nila ng agarang operasyon. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Ang boses niya ay malalim at desidido. Lahat ng kailangan, ibigay sa akin. Dinala niya ang dalawa sa kanyang pribadong ospital at pagkatapos ay sa kanyang mansyon sa tahimik na bahagi ng Makati. Alam niyang delikado ito, ngunit hindi niya kayang ipaubaya si Kaya sa sinuman. Hindi niya kayang hayaan siyang mawala ulit. Habang ginagamot niya ang sugat ni Kaya na malalim at halos nakakamatay, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Sino ang gumawa nito sa kanya? Bakit siya hinahabol? At ang batang ito? Matapos ang operasyon, dinala niya si Kaya at Tantan sa isang pribadong silid sa mansyon. Pinagmasdan niya si Kaya na mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay payapa na ngayon, ngunit ang kanyang mga pilik mata ay may bakas ng mga lumang laban. Ang bata, si Tantan, ay nakatulog sa tabi ng kanyang ina-ina, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ilang oras ang lumipas nang dahan-dahang nagising si Kaya. Ang unang nakita niya ay ang kisame ng hindi pamilyar na silid. Ang ilaw ay malambot at ang amoy ng antiseptiko ay hindi kasing lakas ng sa ospital. Pagkatapos, nakita niya si Edric nakaupo sa gilid ng kanyang kama, seryosong nakatingin sa kanya. Sino ka? Tanong ni Kaya. Ang boses niya ay paos at puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang panganib. Ang kanyang katawan ay handang lumaban. Edric, sagot ni Edric. Ang kanyang boses ay malumanay. Dr. Edric Manalo, ako ang nagdala sa iyo rito. At si Tantan ay ligtas. Tumingin si Kaya sa tabi niya. At nakita niya si Tantan na mahimbing na natutulog. Isang malaking paghinga ng lunas ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pagdududa. Bakit? Bakit mo kami tinutulungan? Dahil matagal na tayong magkakilala, Kai, ani Edric. Isang pait ang bumalot sa kanyang tono. Ikaw ang nagligtas sa akin noong sunog. Oras na para ako naman ang magligtas sa iyo. Nagulat si Kaya. Kai? Paano niya nalaman ang lumang palayaw na yon? Nag-iba ang tingin niya kay Edric mula sa pagdududa patungo sa isang bagay na hindi niya matukoy, pamilyar, ngunit puno ng lumang sakit. Ang nakaraan, na pilit niyang tinatakasan, ay humabol sa kanya sa pinakahindi inaasahang paraan. Lumabas si Edric sa silid, nag-iiwan ng isang Kaya na balot ng pagkabigla at pagkalito. Kailangan niya ng oras para maproseso ang lahat. Naglakad si Edric patungo sa balkonahe. Ang hangin sa gabi ay malamig. Hindi niya hahayaan na saktan pa si Kaya. Ito ang kanyang pagkakataon para bayaran ang utang na loob at para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Tiningnan niya ang madilim na kalangitan. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Isang ilaw ang kumislap sa kanyang bulsa. Ang kanyang telepono. Isang anonymous text message. Dr. Manalo, huwag kang makialam sa bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. Kung ayaw mong malagay sa peligro ang iyong reputasyon o ang buhay mo. Kasama ng mensahe ay isang blurred na larawan. Si Kaya at Tantan nakasakay sa ambulansya, kuha sa malayo. Nag-init ang dugo ni Edric. Sinusubukan ba nilang takutin siya? Hindi. Hinding-hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Nang magising si Kaya, nakadilat ang kanyang mga mata
Sa puting kisame ng silid, may iba ng amoy. Hindi na amoy ng bodega o ng ospital. Amoy ng sariwang bulaklak at kape. Nakita niya si Tantan na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya, mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Pero ang isip niya ay kay Edric, Dr. Edric Manalo. Kay Kai, ang palayaw na matagal nang nalimutan, binuhay muli ng isang estranghero o hindi pala estranghero. Ang alok ni Edric ng tulong ay parang isang gintong kadena. Alam niyang ligtas sila ngayon sa pansamantala. Ngunit ang bawat tulong na kanyang tinatanggap ay parang isang patalim na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang puso. Sanay siya sa pakikipaglaban ng mag-isa. Sanay siyang maging pabigat sa sarili, hindi sa iba, at lalo na sa isang taong mayaman, kilala, at tila walang bahid dungis. Hindi ako karapat-dapat, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi siya karapat-dapat sa kabaitan, lalo na sa pagmamahal. Dumating si Edric, may dalang tray ng pagkain. Nag-iba ang tingin niya kay Kaya. May pag-aalala, pag-unawa, pero may pagtataka rin. Kumain ka muna kay Kai. Anito, inilalagay ang tray sa kanyang tabi. Kailangan mo ng lakas. Nag-aalangan si Kaya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginagawa? Sino ka talaga? Ngingiti si Edric ng tipid. Napakatalino mo pa rin tulad ng king dati. Pero gaya ng sabi ko, ako ang nagligtas sa'yo. Hindi ba sapat yon? Hindi siya sumagot. Handa siyang tanggapin ang tulong, oo. Ngunit meron siyang sariling plano. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng samahan at kailangan niyang makapaghiganti. Ayaw niyang may madamay pa, lalo na si Edric. Naging tulay si Tantan sa pagitan nila. Ang bata, na unti-unting lumalabas sa kanyang shell, ay mabilis na nakipagkaibigan kay Edric. Kinakantahan siya ni Edric ng lullaby, kinukwentuhan ng mga kwento bago matulog. Sa tuwing nakikita ni Kaya ang dalawa na nagtatawanan, may kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Isang damdaming matagal nang nawala. Isang hapon, habang nililinis ni Edric ang kanyang sugat sa balikat, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang mainit na kuryente ang dumaan sa kanyang ugat. Nagtama ang kanilang mga tingin. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Isang damdaming matagal nang hindi niya naramdaman. Ang mga mata ni Edric ay puno ng pangunawa at tila nakikita ang lahat ng kanyang mga peklat, ang lahat ng kanyang mga sikreto. Agad siyang umiwas ng tingin. May kakaibang pagkabahala. Bakit ka umiiwas? Tanong ni Edric, ang kanyang boses ay malumanay. Wala. Masakit lang. Sagot niya, sinubukang itago ang kanyang pagkabigla. Hindi ko yon pinaniniwalaan. Bulong ni Edric, dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. May iba kang iniisip. Uminit ang kanyang pisngi. Kinabukasan habang tahimik silang kumakain ng hapunan, narinig niya si Edric na nakikipag-usap sa telepono. Ang boses ni Edric ay seryoso at ang salitang samahan ay lumabas mula sa kanyang bibig. Nanigas si Kaya. Lumalapit na si Edric sa apoy. Kinagabihan, hindi makatulog si Kaya. Ang mga salita ni Edric ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Naglakad siya patungo sa balkonahe. Ang hangin sa gabi ay malamig. Ang pagdududa at takot ay bumalot sa kanya. Hindi niya hahayaan na dahil sa kanya ay mapahamak si Edric. Kung kailangan niyang umalis, aalis siya. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod niyang hakbang, isang bangungot ang dumating sa kanya. Nakita niya ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang apoy. Narinig niya ang kanilang mga tawanan na biglang napalitan ng mga sigaw ng pagkabigla at takot. Ang mga mukha nila ay puno ng usok at ang kanyang pangalan ay lumabas mula sa kanilang mga labi. Nagising si Kaya, basang-basa ng pawis, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang sakit ay sariwa pa rin, parang nangyari lang kahapon. Ang kanyang mga magulang,
Bakit? Bakit sila namatay? Tumingin siya sa bintana. Sa labas ng mansyon, may anino. Isang anino na dahan-dahang gumagalaw sa dilim. Pamilyar. Ang kanyang puso ay lumundag sa takot. Hindi ito imahinasyon. May nanonood sa kanila. Nakita niya ang pamilyar na simbolo ng samahan, isang maliit na tatsulok sa kamay ng isang lalaking nakatayo sa labas ng gate. Hindi pa sila ligtas. Nagsimulang gumuho ang ilusyon ng kapayapaan sa loob ng mansyon ni Edric. Ang anino sa labas ng gate, ang simbolo ng samahan, ay isang malinaw na babala. Alam ni Nikaya na ang kanyang presensya ay nagdadala lamang ng panganib kay Edric at kay Tantan. Ngunit bago pa man niya maisip ang kanyang pagtakas, nagulantang sila ng isang biglaang pangyayari. Isang malakas na putok ang umaling-awngaw sa labas. Agad na tumakbo si Edric patungo sa bintana at nakita nila ang mga armadong lalaki na pumapasok sa bakuran. "Kaya Tantan, bumaba kayo sa basement. Ngayon na," utos ni Edric. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala, ngunit may awtoridad. Mabilis silang kumilos, sumusunod sa direksyon ni Edric. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, narinig ni Kaya ang mga yabag at basag ng salamin mula sa itaas. Ang samahan, nakakita na naman sila ng biktima, ngunit ngayon sila na ang biktima. Nang matapos ang gulo at makasigurong ligtas na sila sa labas ng mansyon na ngayon ay halos wasak na, tumakas sila sa isang lumang van ni Edric patungo sa puso ng magulong Maynila. Ang kanilang buhay ay naging isang walang katapusang takbuhan. Nagtatago sa bawat sulok, nagbabago ng tirahan gabi-gabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pagtatagpo ang nangyari. Habang nagtatago sila sa isang abalang lugar, nakita ni Edric ang isang pamilyar na mukha sa isang poster ng charity event. Isang pamilyar na ngiti. Annabelle, ang kanyang dating kasintahan. Isang modelo na mayaman at kilala sa kanyang kagandahan at impluensya. Nagtataka si Kaya. Ilang araw ang lumipas, nagpunta si Edric sa charity event na yon. Dala ang pangamba. Iniwan niya si Kaya at Tantan sa isang ligtas na lugar. Nang bumalik siya, may kakaiba sa kanyang mga mata. Malungkot, naguguluhan. "Nakita mo siya?" tanong ni Kaya, kahit hindi niya gustong marinig ang sagot. "Oo," sagot ni Edric. Umupo sa tabi niya. Si Annabelle. Nangyari ang hindi inaasahan. Habang nasa isang public market sila, naghahanap ng pagkain, biglang lumitaw si Annabelle. Elegante, makinis, at may ngiti sa labi na tila perpekto. "Edric, ikaw nga." Bulong nito, lumapit at yumakap kay Edric na tila walang nakakakita. Nanigas si Kaya sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin ni Annabelle ay lumipat sa kanya at sa isang iglap, may nakita si Kaya sa kanyang mga mata. Isang malamig na tingin na mabilis ding nawala at napalitan ng isang pilit na ngiti. "Sino sila?" tanong ni Annabelle, tila walang kamalay-malay. "Kaibigan ko," sagot ni Edric. Ang kanyang boses ay pilit. Sumama si Annabelle sa kanila. Sinabing nais niyang tumulong. Ngunit sa bawat kilos at salita ni Annabelle, may kakaibang pakiramdam si Kaya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila may hinahanap. Ang kanyang mga tanong ay masyadong direkta. At ang kanyang mga galaw ay tila pinag-isipan. May mali. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa isang inuupahang kwarto, lumabas si Edric upang kumuha ng tubig. Sinubukan ni Kaya na magkunwari na tulog. Narinig niya ang pagring ng cellphone ni Edric na naiwan nito sa mesa. Hindi niya intensyong tignan, ngunit may kakaibang puwersa ang nagtulak sa kanya. Nakita niya ang isang text message mula kay Annabelle. "Edric, huwag mong kalimutan ang pinag-usapan natin. May mata ang samahan sa lahat. Ingatan mo ang sarili mo at ang dalawang bata." Nagtaka si Kaya. Bakit ganoon ang tono? Bakit niya binabanggit ang samahan? Biglang may lumabas na isa pang mensahe. Isang larawan.
Isang larawan ni Annabel na may kausap na lalaki. At ang lalaking iyon, ang mukha niya ay pamilyar. Ito ang isa sa mga tauhan ng samahan na nakita ni Kaya sa bodega. Lumundag ang kanyang puso sa takot at galit. Si Annabel. Nang gabing iyon, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Edric at Kaya. Ipinakita ni Kaya ang larawan. Hindi maipaliwanag ang sakit sa mata ni Edric. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit siya kasama ng mga halimaw na yon? Tanong ni Kaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Bakit may relasyon siya sa kanila? Hindi nakasagot si Edric. Ang kanyang dating pag-ibig, ang babaeng minsan niyang pinaniwalaan, ay tila may itinatagong madilim na lihim. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nang sumunod na araw, habang papalabas si Edric para bumili ng gamot, tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sumagot siya. Bakit? Bumalik na ang dating Dr. Manalo? Isang malamig na boses ang bumati sa kanya. Bumabangon na ang iyong tapang, pero ito ang huling babala. Kung gusto mo ang kaykay mo na ligtas, ibigay mo siya sa amin. Si Frank, ang pangalang iyon. Narinig niya ito mula sa mga usapan sa samahan. Ang doktor na gumagawa ng operasyon, ang kanyang pangalan ay puno ng kasamaan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Edric, narinig niya ang boses ni Frank na nagsabing, "Huwag kang maniniwala sa sinuman, lalo na sa taong minahal mo noon." Sa likod ni Edric, may narinig si Kaya. Hindi niya alam kung ano, pero isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya nang marinig ang pangalan ni Frank. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Naging isang malaking piitan ang siyudad ng Maynila para kay Kaya, Edric at Tantan. Bawat sulok ay tila may nakatago, bawat anino ay tila may nagbabantay. Matapos ang pananakop sa mansyon ni Edric at ang paglitaw ni Annabel, lalong tumindi ang pangangailangan nilang magtago. Naging bihasa sila sa pagpapalit-palit ng tirahan mula sa maliliit na apartment sa eskinita sa mga lumang boarding house hanggang sa mga abandonadong gusali. Ang bawat gabi ay isang laban para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang damdamin ni Kaya para kay Edric ay unti-unting lumalalim. Ang pag-aalala ni Edric, ang kanyang walang sawang pagprotekta, ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kaligtasan. Ngunit kasabay nito, ang matinding laban sa kanyang sarili, ang kanyang mga peklat, ang kanyang nakaraan. Ang ideya na siya ay isang dungis ay nananatili sa kanyang isip. Paano siya magiging karapat-dapat sa pagmamahal ng isang tao na kasing linis ni Edric? Hindi mo kailangang gawin ito, bulong niya kay Edric isang gabi habang nagtatago sila sa isang lumang bodega. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa butas ng bubong. Mapapahamak ka lang dahil sa akin. Hinawakan ni Edric ang kanyang kamay, mahigpit. Huwag mong sabihin iyan kay Kai. Hindi ka pabigat. At hindi kita iiwan. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad, na tila nagpaparamdam kay Kaya na ang kanyang mga salita ay totoo. Pinilit ni Kaya na lunukin ang kanyang mga luha. Ang init ng kamay ni Edric ay parang isang panandaliang ginhawa sa malamig na mundong kanilang ginagalawan. Sa mga sandaling iyon, kung saan ang buhay ay nakataya, mas lalong naging malinaw ang kanilang damdamin. Ngunit ang pagdududa ni Kaya ay nananatili. Nagsimula silang maghanap ng mga ebidensya laban sa samahan. Sa tulong ng ilang pinagkakatiwalaang kontak ni Edric, nakapasok sila sa mga black market ng impormasyon. Isang gabi, may natanggap silang tip tungkol sa isang abandonadong ospital na dating pag-aari ng isang subsidiary ng samahan na pinaniniwala ang ginamit ni Dr. Frank. Delikado ito, Kaya, babala ni Edric. Maaring bitag. Kailangan nating itong gawin, Edric, sagot ni Kaya. Ang kanyang boses ay matatag.
para kay Tantan, para sa mga biktima, at para sa mga magulang ko. Nagpasya silang magpunta sa ospital. Sa gitna ng dilim at kalumaan ng lugar, nakita nila ang mga bakas ng madilim na nakaraan. Mga lumang record, mga kagamitang medikal, na tila ginamit sa iligal na paraan. Nakita nila ang ilang dokumento na nagpapahiwatig ng mga transaksyon at mga pangalan na tila konektado sa samahan. Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang isang saksak sa puso ni Kaya, nagpapatunay na ang kanyang hinala ay totoo. Habang naghahanap sila, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Nakita ni Kaya si Edric na nakikipag-usap sa telepono. "Annabel!" Bulong ni Edric. Agad na nagtago si Kaya. Narinig niya ang ilang salita. "Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa mo. Kailangan mong mag-ingat." Uminit ang puso ni Kaya sa galit at selos. Kahit sa gitna ng panganib, tila si Annabel pa rin ang nasa isip ni Edric. Ang sakit ay mas matindi pa sa sugat sa kanyang balikat. Bakit ba lagi siyang bumabalik sa buhay nila? Nang gabing iyon, habang pauwi sila sa kanilang tinutuluyan, naramdaman ni Kaya ang isang masamang premonisyon. Ang kanilang inuupahang kwarto ay nasa isang mataong lugar, sa gitna ng mga maliliit na tindahan. Pagbalik nila, ang pinto ay bahagyang nakabukas. "Tantan?" Bulong ni Kaya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nagmadali silang pumasok. Ang kwarto ay magulo. Ang mga gamit ay nagkalat. Ngunit walang Tantan. Wala ang bata. Sa kanyang kama, may isang papel. Isang itim na papel na may nakaguhit na simbolo ng samahan. Sa ibaba, nakasulat ang isang nakakapanindig balahibong mensahe. "Kung gusto mo ang bata, ibigay mo ang babae. Oras na para magbayad ang taksil." Ang mundo ni Kaya ay gumuho. "Tantan!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at sakit. Niyakap siya ni Edric, ngunit walang salita ang makakapagpakalma sa kanya. Ang kanilang pinakamalaking takot ay naging katotohanan. Nagulantang ang mundo ni Kaya. Walang anumang paghahanda ang makapagpapagaan sa bigat ng sakit na kanyang naramdaman nang makita ang sulat. Si Tantan. Ang batang iniligtas niya, ang batang pinangakuan niyang poprotektahan. Ngayon, kinuha na naman siya ng dilim. "Tantan!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi na makahinga. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat na kanyang naramdaman. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila pinipiga ng desperasyon. Niyakap siya ni Edric, mahigpit, sinubukang aliwin. "Hahanapin natin siya, Kaykay. Pangako, hahanapin natin si Tantan." Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang sa pandinig ni Kaya. Ang pagkabigo at pagkasuklam sa sarili ay bumalot sa kanya. Muli na naman siyang nabigo. Muli na naman niyang hindi naprotektahan ng isang inosente. Ang pagkawala ni Tantan ay naging gatong sa apoy ng galit at determinasyon ni Kaya. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa paglaban. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya para kay Tantan, para sa mga biktima. At ngayon, higit sa lahat, para sa kanyang mga magulang. Sa tulong ni Edric, sinimulan nilang balikan ang lahat ng impormasyong nakuha nila mula sa abandonadong ospital. Ang mga pangalan, ang mga transaksyon, ang mga petsa. Isang gabi, habang inuusisa nila ang isang lumang logbook, may nakita si Kaya, isang petsa. Ang petsa ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. At sa tabi nito isang pangalan, Brownie. At sa ilalim ng pangalan ni Brownie, isang maliit na tala. Initial extraction order from Dr. F. Nanigas ang dugo ni Kaya. Dr. F, Dr. Frank. Ang pangalang yon na binanggit ni Edric. Ang pangalan na nagdulot ng kakaibang kaba sa kanya. Hindi ito aksidente. Ang kanyang mga magulang. Hindi sila namatay sa sunog. Sila ay pinatay. Pinatay ng mga halimaw na ito. Ang galit ay bumalot kay Kaya.
Mas matindi pa sa anumang galit na kanyang naramdaman. Ang luha ay umagos sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot. Pinakita niya kay Edric ang tala. Ang mukha ni Edric ay nag-iba. Mula sa pagkabahala, naging galit din. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ni Kaya. Ngunit alam niyang totoo. Ang kanyang binaliwala na kutob, ang kanyang mga bangungot, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang samahan, hindi lamang sila nagbebenta ng organo, sila ay mga mamamatay tao. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Kaya. Ang imahe ni Brownie, ang matalim na ngiti, ang kanyang walang awa na paghataw, lahat ay bumalik sa kanyang isip. Ang kanyang mga magulang, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawanan, at ang huling alaala niya sa kanila ay ang apoy na lumalamon sa kanilang bahay at ang mga sigaw na unti-unting nawala. Edric, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Gagawin ko ang lahat para makuha ang hustisya. Hahanapin ko sila, lalo na si Frank at si Brownie. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Isang puot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Hindi ka nag-iisa, Kaykay. Ani Edric, niyakap siya ng mahigpit. Magkasama tayo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa pusong wasak ni Kaya. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa paghihiganti. Kinabukasan, habang nagpaplano sila ng kanilang susunod na hakbang, biglang bumukas ang TV sa isang public area kung saan sila nagtatago. Isang balita, isang breaking news, isang lalaking may pamilyar na mukha. Matangkad, malaki ang katawan. Si Brownie, nakataas ang kanyang kamao at ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan. Sa sino mang nagtatangkang sirain ang samahan, aniya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mababayaran ninyo ang inyong pagtataksil. At para sa iyo, Kaya Ramirez, ang bata mo ay nasa amin. At kung gusto mo siyang makita ulit, lumabas ka. Oras na para magbayad ang taksil. Ang mukha ni Brownie ay nakangiti ng mapanukso. Ang mga salita niya ay parang dinamita na sumabog sa loob ni Kaya. Si Tantan. Nasa kanya si Tantan. At nagpapakita na siya sa publiko, hinahamon siya. Ang galit ni Kaya ay umabot sa sukdulan. Handa na siya. Handa na siyang gawin ang lahat. Nag-alab ang buong pagkatao ni Kaya sa galit nang makita si Brownie sa telebisyon. Hindi na ito tungkol sa pagtatago. Hindi na ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa paghaharap. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Edric. Unknown number. Edric, tulungan mo ako. Ang boses ay nanginginig. Halos hindi na marinig. Ako ito. Si Annabel. Nagtinginan si Edric at Kaya. Puno ng pagdududa si Kaya. Bitag yan, Edric. Bulong niya. Ngunit may kakaiba sa boses ni Annabel. May bahid ng takot at tila desperasyon. Ano ang nangyari? Tanong ni Edric. Ang kanyang boses ay seryoso. Nalaman na nila ang lahat. Sagot ni Annabel. May maririnig na hikbi sa kabilang linya. Nalaman nilang hindi ako loyal. Kailangan kong umalis. Hinahanap na nila ako. Nagkwento si Annabel, ang kanyang pamilya. Hawak ng samahan ng kanyang pamilya. Pinilit siyang maging espiya, magbigay ng impormasyon, manmanan si Edric. Ngunit ang kanyang puso, kahit paano, ay hindi tuluyang na-corrupt. Nakakolekta siya ng sarili niyang ebidensya, umaasang isang araw ay magagamit niya ito upang pabagsakin ang samahan at iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, nahuli na siya. Ang kanyang double agent na laro ay nabunyag. Nagawa ko ang mga bagay na hindi ko ipagmamalaki, Edric. Ang boses ni Annabel ay basag. Pero hindi ko kayang makita na may masaktan pa, lalo na si Tantan. Nag-aalangan si Kaya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Hindi niya malilimutan ang pakiramdam ng pagtataksil na naramdaman niya
nang makita ang mga mensahe ni Annabel noon. Ngunit ang sakit sa boses ni Annabel ay totoo. Huwag kang maniwala sa kanya, Edric. Bulong ni Kaya. Hindi natin siya kilala. Ngunit tumingin si Edric kay Kaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Kung nagsasabi siya ng totoo. Kaya, kailangan natin ang tulong niya. Narinig mo ang sinabi niya. Para kay Tantan. Sa huli, pumayag si Kaya. Nag-aatubili. Ang pagliligtas kay Tantan ang prioridad. Nagkita sila ni Annabel sa isang tagong lugar, isang lumang bodega sa tabi ng Riles. Ang Annabel na kanilang nakita ay malayo sa Annabel na nakilala nila noon. Ang kanyang makeup ay kupas, ang kanyang mga mata ay mugto, at ang kanyang mga damit ay gusot. Tunay ang kanyang takot. Alam ko kung nasaan si Tantan. Ang boses ni Annabel ay mahina. Mayroong isang illegal na auction ng organo na gaganapin ngayong gabi. Posibleng doon nila ibebenta si Tantan. Nagbigay si Annabel ng mga detalye, ang lokasyon, ang oras at ang mga pangalan ng ilan sa mga taong kasangkot, kabilang si Frank. Ngunit mayroon pa ring pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi siya buong-buong nagtitiwala. Bakit ka namin paniniwalaan? Tanong ni Kaya. Ang kanyang boses ay matalim. Nagtatago ka pa rin ng mga bagay, hindi ba? Napayuko si Annabel. May mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin, mga bagay na maglalagay sa atin sa mas malaking panganib. Pero maniwala kayo, gusto kong matapos ito. Ayoko nang maging bahagi ng samahan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan nina Edric at Annabel, ang kanilang nakaraan, ang kanilang mga pangarap. Ang lahat ay tila nagugulo sa gitna ng kaguluhang ito. Ang bawat salita ay parang isang patalim, nagbubunyag ng mga lumang sugat. Napakalaki ng pinagbago mo, Annabel. Ani Edric, may hinanakit sa kanyang boses. Dahil sa samahan, Edric, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Sagot ni Annabel, umiiyak. Sa huli, nagpa siya silang mag-ugnayan sa pulisya. Ibinalita ni Edric ang lahat ng kanilang nalalaman, kasama ang impormasyon mula kay Annabel. Ang pulisya, na matagal nang naghahanap ng paraan upang pabagsakin ang samahan, ay handang kumilos. Nagplano sila. Isang raid, isang mabilis at marahas na pag-atake sa lugar ng auction. Ngunit sa pagtatapos ng pagpaplano, may natanggap na text si Edric mula sa Annabel, ang lokasyon ng auction. Ngunit agad din itong sinundan ng isang tawag mula kay Frank. Narinig ko ang lahat, Dr. Manalo. Ang boses ni Frank ay malamig at puno ng pagbabanta. Mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang. At lalo na, huwag kang maniniwala sa sinuman. Lalo na sa babaeng minahal mo noon. Ang mga salita ni Frank ay umalingaw-ngaw sa isip ni Edric. May mas malalim pa. May mas malaking laro na nangyayari. At si Annabel ay isang basag na salamin na nagpapakita ng isang katotohanan na hindi pa nila lubusang naiintindihan. Dumating ang gabi ng raid. Ang tensyon ay bumalot sa buong grupo. Sina Edric, Kaya, Annabel, at ang mga pulis. Ang lokasyon ay isang abandonadong bodega, malapit sa pier, na tila perpekto para sa isang illegal na transaksyon. Ngunit sa likod ng kanilang determinasyon ay ang pangamba. Alam ni Kaya na ito ang kanilang huling pagkakataon. Para kay Tantan, para sa kanyang mga magulang. Sigurado ka bang dito? Tanong ng hepe ng pulisya kay Edric na may pagdududa. Si Annabel ang nagbigay ng impormasyon. Sagot ni Edric, tumingin kay Annabel na balisa. Kailangan nating magtiwala. Pumasok sila sa bodega. Dahan-dahan, armado. Ang loob ay madilim. Ang tanging ilaw ay mula sa ilang nagkikislap na bumbilya. Narinig nila ang mga boses, ang mga bulungan. Isang auction ng buhay. Ngayong gabi, mayroon tayong isang espesyal na item. Ang boses ni Dr. Frank ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Nakita ni Kaya siya. Nakatayo sa isang entablado, may nakangising mukha.
At sa tabi niya, nakaupo sa isang silya, nakagapos, nakatakip ang bibig ay si Tantan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Umalingaw-ngaw ang pag-iyak ni Kaya sa kanyang puso. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit bago pa man siya makakilos, sumenyas na ang hepe ng pulisya. Galaw na. Sumabog ang kaguluhan. Narinig ang mga putok ng baril, ang mga sigaw ng pagkabigla at takot. Ang mga tauhan ng samahan ay naglabasan. Sumusugod. Nagsimula ang isang matinding labanan. Si Kaya ay tumakbo patungo kay Tantan, ngunit hinarang siya ni Brownie. "Nasaan ang taksil, Kaya?" Bulong ni Brownie. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. "Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin. Ikaw ang magbabayad, halimaw." Sigaw ni Kaya, nilabas ang kanyang kutsilyo. Nagsimula ang isang personal na labanan sa pagitan nila. Ang bawat saksak, bawat suntok ay puno ng galit at sakit mula sa nakaraan. Ang imahe ng kanyang mga magulang ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi niya hahayaan na manalo si Brownie. Sa huli, sa isang mabilis na kilos, naitulak ni Kaya si Brownie sa isang tumpok ng mga kahon at nawalan ito ng malay. Samantala, hinarap ni Edric si Dr. Frank. "Paano mo nagawa ito, Frank? Paano ka naging ganito?" Sigaw ni Edric. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. "Power, Edric." "Pera," sagot ni Frank nakangisi. "Napakababa mo. Ang medisina ay para sa pagpapayaman, hindi sa pagliligtas ng mga walang kwentang buhay." Naglaban sila, hindi sa suntukan, kundi sa kanilang mga ideolohiya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may nakita si Kaya. Isang lalaki, nakaupo sa isang elevated na pwesto, nakamasid sa lahat ng nangyayari. May hawak siyang remote control at ang lalaking iyon, si Carlos Reyes, ang respetadong pilantropo, ang taong nagtatag ng maraming charity para sa mga bata, ang taong minsan nang hinahangaan ni Edric, ang taong minsan nang tinulungan ng pamilya ni Kaya. Nanigas si Kaya. Hindi ito maaaring mangyari. Nakita ni Carlos Reyes si Kaya na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya ng mapanukso at pinindot niya ang remote. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog, isang timer. "Mga tanga!" Sigaw ni Carlos Reyes. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa speaker. "Akala niyo ba, kaya ninyong pabagsakin ang isang imperyo na matagal nang itinayo? Ang samahan ay hindi matutumba. Kung gusto ninyong sirain ang lahat, sisirain ko kayong lahat." Ang bodega ay nagsimulang gumuho. Isang bomba. Inactivate ni Carlos Reyes ang isang bomba. Si Annabel na nakatago sa isang sulok ay nagulat. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi ito ang plano. "Tantan!" Sigaw ni Kaya. Tumakbo patungo sa bata. Pinutol niya ang tali ni Tantan. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Takbo, Tantan! Takbo!" Nagkaroon ng mas matinding kaguluhan. Ang mga pulis ay nagmamadali. Ang mga tauhan ng samahan ay tumatakas. Si Edric ay tumakbo patungo kina Kaya at Tantan. "Kailangan nating lumabas dito." Ngunit si Carlos Reyes, nakangisi pa rin, ay hindi bumitaw. Hindi niya hahayaan na may makatakas. Ang kanyang imperyo ay guguho at kukunin niya ang lahat. Umaling-awngaw ang malakas na pagsabog. Niyakap ni Edric sina Kaya at Tantan. Ginawa ang kanyang katawan, nakalasag laban sa mga lumilipad na debris at naguguhong istruktura ng bodega. Sa huling sandali, mabilis silang nakalabas, kasama ang ilang pulis at ang mga biktima na naisalba. Ang bodega, na minsan nang nagsilbing pugad ng kasamaan, ay ngayon ay isang tumpok na ng abo at bakal. "Tantan, ayos ka lang ba?" Tanong ni Kaya. Mahigpit na niyakap ang bata. Tumango si Tantan, humihikbi, ngunit ligtas. Ang paghinga ni Kaya ay mabigat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakaligtas sila. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos.
Si Carlos Reyes, na nagtangkang tumakas sa likod ng bodega, ay nasugatan at tuluyang nahuli. Ang kanyang maskara ng pagiging isang pilantropo ay tuluyang nahubad at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigo. Si Dr. Frank, na nagtatago sa ilalim ng mga debris, ay natagpuan din at inaresto. Si Brownie, na nawalan ng malay, ay binuhat ng mga pulis. Samantala, natagpuan si Annabel, nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi ko alam na aabot sa ganoon. Bulong niya kay Edric. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Alam mo kung ano ang ginagawa mo, Annabel? Ani Edric, ngunit may bahid ng awa sa kanyang boses. Ngayon, oras na para harapin mo ang iyong mga nagawa. Ipinagtapat ni Annabel ang lahat sa mga pulis, ang kanyang papel sa samahan, ang mga detalye ng mga operasyon, at ang kanyang pagtatangka na kolektahin ang ebidensya. Bagamat mayroon siyang mga kasalanan, ang kanyang impormasyon ay naging mahalaga sa pagwawasak ng samahan. Hinarap niya ang mga kinakailangang legal na proseso, ngunit sa kanyang mga mata may nakita si Kaya, isang maliit na kislap ng pag-asa, isang pagnanais na magbagong buhay. Sa mga sumunod na araw at linggo, naging balita ang pagkabuwag ng samahan. Daan-daang biktima ang naligtas at ang mga taong nasa likod ng krimen ay nakulong. Ang pangalan nina Edric at Kaya ay naging simbolo ng katapangan at hustisya. Ngunit para kay Kaya, ang pinakamahalaga ay ang kalayaan. Sa wakas, nakapunta siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Hindi na siya umiiyak ng matinding sakit, kundi ng kapayapaan. Mama, Papa, bulong niya, inilapag ang sariwang bulaklak. Nakuha ko na ang hustisya para sa inyo. Libre na kayo. Libre na rin ako. Nakaupo si Edric sa tabi niya. Tahimik na inaalalayan siya. Naramdaman ni Kaya ang init ng kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga peklat ay hindi na naging dahilan para ikahiya niya ang kanyang sarili. Sa halip, naging simbolo ito ng kanyang lakas, ng kanyang paglaban. Unti-unting nagbukas ang puso ni Kaya kay Edric. Sa mga mahabang gabi, nagbahagi sila ng mga kwento, ng mga pangarap. Nalaman ni Kaya ang lalim ng pag-aalala ni Edric para sa kanya, ang kanyang pagmamahal. Natutunan niyang tanggapin ang pagmamahal, ang pag-aaruga, ang ideya na siya ay karapat-dapat sa kaligayahan. Si Tantan ay naging malaking bahagi ng kanilang buhay at ang bata ay naging masaya, lumalabas na sa kanyang shell at tumatawa ng malakas. Isang gabi, habang naglalakad sila sa isang parke, ang bituin ay kumikinang sa kalangitan. Niyakap ni Edric si Kaya at ang kanyang labi ay humalik sa kanyang noo. Kay, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Tumingin si Kaya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Alam niya ang gusto niyang sabihin, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng pag-asa para sa isang kinabukasan na matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi niya akalaing makakamit. Lumipas ang mga buwan, ang mga sugat ay unti-unting naghilom, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Si Kaya, na minsan ay nababalot ng takot at pagdududa sa sarili, ay naging isang babaeng puno ng pag-asa. Ang kanyang mga peklat ay naging tanda ng kanyang lakas at hindi na ng kanyang nakaraan. Sa tulong ni Edric, nakahanap siya ng bagong layunin sa buhay, ang pagtulong sa iba pang biktima ng mga trafficking organization gamit ang kanyang karanasan upang magbigay ng lakas at gabay. Si Tantan. Si Tantan ang naging sentro ng kanilang mundo. Sa ilalim ng pag-aaruga ni na Edric at Kaya, ang bata ay namumulaklak. Nawala ang kanyang takot, napalitan ng mga tawanan at ngiti. Opisyal na siyang inampo ni na Edric at Kaya na naging ganap na manalo. Ang dating batang ulila na inakala niyang wala ng pamilya
ay nakakita ng isang tahanan, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal. Si Edric, patuloy sa kanyang medical philanthropy, ay lalong naging inspirasyon. Ang kanyang mga operasyon ay hindi na lamang tungkol sa medisina, kundi sa pagbibigay ng pag-asa sa mga walang-wala. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang pagbuo ng isang pamilya kasama sina Kaya at Tantan. Isang maaraw na umaga sa Baguio. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang mga bulaklak ay namumukadkad sa bawat sulok. Nasa isang maliit na simbahan sila, malayo sa ingay ng syudad. Simple ang seremonya. Ang mga iilang kaibigan at kasamahan na pinagkakatiwalaan nila ay naroroon. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanilang tatlo, si Kaya, Edric at Tantan. Nakasuot si Kaya ng isang simpleng puting damit. Ang kanyang buhok ay may nakakabit na bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha ng kalungkutan, kundi sa luha ng kaligayahan. Si Edric, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At si Tantan, nakaupo sa harap. Ang kanyang maliit na suit ay perpekto sa kanya at ang kanyang ngiti ay nakakakuha ng lahat ng atensyon. Sa gitna ng seremonya, kinuha ni Edric ang kamay ni Kaya. Lumuhod siya at sa harap ni Tantan at sa harap ng kanilang mga kaibigan, nilabas niya ang isang maliit na kahon na may singsing. Kay, anya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula noon pa man, ikaw na ang nagligtas sa akin. Pinrotektahan mo ako sa apoy. At ngayon, iniligtas mo ang puso ko. Binigyan mo ako ng pamilya. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Magpakasal ka sa akin, Kay. Magpakasal ka sa akin. At sama-sama nating buuin ang kinabukasan na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Hindi makapagsalita si Kaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang labi ay nakangiti. Oo, Edric, bulong niya, tumango, at ang kanyang mga luha ay tuluyang umagos. Yumakap sila sa isa't isa at narinig nila ang malakas na hiyawan ni Tantan. Mama! Papa! Sigaw ng bata, tumalon at yumakap sa kanilang dalawa. Ang pagmamahalan, ito ang nagligtas sa kanila. Ang pagmamahal na naghilom sa mga sugat, ang pagmamahal na nagbigay ng pag-asa, at ang pagmamahal na bumuo ng isang pamilya, hindi mula sa dugo, kundi mula sa mga pusong minsan nang nakalimutan, ngayon ay puno na ng liwanag. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang kwento, kundi ang simula ng isang bagong umaga. Isang umaga na puno ng pangako, ng kapayapaan, at ng walang hanggang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento nina Kaya Edric at Tantan. Sa inyong lahat na naglaan ng oras upang pakinggan ang bawat kabanata, ang bawat pagsubok, at ang bawat tagumpay ni Kaya at Edric. Buong puso akong nagpapasalamat. Ang paglikha ng mundong ito, ng mga karakter na ito, ay isang napakagandang paglalakbay para sa akin bilang isang manunulat. Bawat salita, bawat damdamin ay pilit kong pinanday upang maramdaman ninyo ang bigat ng bawat pasanin at ang kagalakan ng bawat bagong pag-asa. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan at ganoon din ang aking naramdaman habang inilalatag ang bawat tagpo, ang sakit, ang takot, ang pagdududa at ang unti-unting paglago ng pagmamahalan. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na sitwasyon, ang pag-ibig ay may kakayahang magpagaling, magpatawad at lumikha ng isang bagong pamilya mula sa mga pusong minsan nang nasugatan at nakalimutan. Naway ang kwento ni Kaya at Edric ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi maging sa pagtanggap ng tulong at pagbukas ng puso sa pagmamahal. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na tayo ay karapat-dapat sa pagmamahal at kaligayahan, anuman ang ating nakaraan. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin
tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ang magiging inspirasyon ko para sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muling pagkikita.